Hey, JC, we gotta see you come play for Gilas Filipino, bro. Hey, JC, hey, we want you back in LA, baby. Let's go. Hey, shout out to you, Clarkson. Magandang araw mga ka-Express Info. Grabe ito, dalawang NBA players ang maglalaro sa Gilas sa 2027 FIBA World Cup. Ito ngayon ang ating tinitingnan na mangyayari para sa Gilas. At sino-sino naman kaya sila? Unang-una, sigurado na si Jordan Clarkson ang isang NBA player at ang isa ay posibleng si Kai Sotto. Well, kung titingnan natin ang timeline sa rehabilitation ni Kai, ay higit 12 months bago siya makapaglaro, ay makakaabot pa siya ng 2027 FIBA World Cup na siya namang qualifier sa Los Angeles Olympics. So in other words, meron pang panahon si Kai na makakabalik at maipakita ang kanyang galing sa Japan B-League. Siguradong gagawin ni Kai na isang malaking stage para maipakita sa NBA ang kanyang insane skills. At kung maipakita muli ni Kai ang kanyang galing at maipakita niya na mas gumagaling pa siya sa kanyang pagbabalik. And I'm confident na sa pagbalik ni Kai ay diretso na ito sa NBA. At kung hindi nga nagka-injury si Kai ay malaki ang possibility ay this year ay sana makakapasok na siya sa NBA. Pero dahil sa injury ay naantala lang ang katuparan, pero 100% magiging NBA player si Kai at makapaglaro sa FIBA World Cup sa 2027. At ito na ang magiging pinakamalakas na Gilas team ever with 2 NBA players. Meron na tayong Jordan Clarkson na legit NBA player na naglalaro sa Utah Jazz at kung sakali si Kai Sotto na future NBA player and hopefully by 2027 ay magiging ganap na si Kai na NBA player. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Grabe talaga ito. Dalawang NBA players ang posibleng maglalaro para sa Gilas Pilipinas sa darating na 2027 FIBA World Cup. Ito ay isang napakalaking pagkakataon para sa ating national team upang makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa buong mundo. At sino nga ba ang dalawang NBA players na ito? Unang-una, siguradong si Jordan Clarkson ang isa sa mga NBA players na magpapalakas sa Gilas. Kilala si JC bilang isang legit NBA player na kasalukuyang naglalaro para sa Utah Jazz. Sa kanyang husay, bilis at pagiging scorer, walang duda na isa siyang malaking asset sa ating national team. Sa tuwing nagsusuot siya ng Gilas jersey, pinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang pagiging isang tunay na leader sa loob ng court. Ang kanyang international experience ay isang malaking bentahe sa ating koponan. Ang pangalawang NBA player, maraming nagsasabi na posibleng si Kai Sotto na ito. Marami ang nagtatanong kung magagawa ba niyang maging isang full-fledged NBA player bago sasapit ang 2027 FIBA World Cup. At kung susuriin natin ang kanyang progress, mukhang napakalaki ng posibilidad. Sa ngayon, si Kai Sotto ay nagpapagaling mula sa kanyang injury. At ayon sa mga eksperto, maaring umabot ng 12 months bago siya makakabalik sa 100% condition at makapaglaro muli sa competitive basketball. Pero kahit pa ganito katagal ang kanyang recovery, may sapat pa siyang oras upang makabalik sa court bago ang 2027 FIBA World Cup na siya namang qualifiers din para sa Los Angeles Olympics.
Isa sa pinakamalaking hamon para kay Kai ay ang pagbabalik niya sa Japan B-League at ang muling pagpapakita ng kanyang husay sa international stage. Kung maipakita niya ang kanyang insane skills at mapatunayan na siya ay patuloy pang gumagaling, mas lalo siyang mapapansin ng mga NBA scouts. Ito na marahil ang magiging huling hakbang bago siya tuluyang makapasok sa NBA. Marami ang nagsasabi na kung hindi lang sana siya nagka-injury, malaki ang possibility na makapasok na siya sa NBA ngayong taon. Pero kahit na naantala ang kanyang pangarap, marami pa rin ang naniniwala na darating ang araw na siya ay magiging isang NBA player. At isa pang magandang balita tungkol kay Kai ay ang kanyang pisikal na pagbabago. Maraming nakapansin na lalo siyang lumalaki at lumalakas. Ang kanyang katawan ay mas naging handa sa pisikal na laro ng international at NBA level basketball. Kung dati ay maraming nagsasabi na kailangan pa niyang palakasin ang kanyang katawan upang makipagsabayan sa malalakas na big man ng NBA, ngayon ay mukhang nagawa na niya iyon. Sa kanyang 7'3" height at mas matipunong pangangatawan, wala nang makakapigil sa kanya upang maging isang dominanteng manlalaro sa loob ng court. At kung sakali ngang matuloy ang pagiging NBA player ni Kai bago ang 2027 FIBA World Cup, masasabi natin ito na ang magiging pinakamalakas na Gilas team sa kasaysayan sa pagkakaroon ng dalawang NBA players, Jordan Clarkson bilang isang proven NBA scorer at Kai Sotto bilang isang towering center. Magkakaroon ang Pilipinas ng isang kupunang kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa mundo. Sa kasalukuyang setup ng Gilas, madalas tayong nahihirapan sa international tournaments dahil sa kawalan ng mga high-caliber players na may NBA level experience. Pero sa pagpasok ni Kai at sa patuloy na pagganap ni Jordan Clarkson bilang leader ng kupunan, tiyak na magbabago ang takbo ng laro para sa Pilipinas. Bukod sa dalawang NBA players na ito, maaari pang mapalakas ang Gilas sa pamamagitan ng iba pang young prospects tulad ni Carl Tamayo, AJ Edo at Dwight Ramos. At kung patuloy siyang magpapakondisyon at magpapakita ng kanyang husay sa iba't ibang liga, mas magiging solid ang core ng ating national team. Maraming Pilipino ang sabik makita kung paano magpe-perform ang Gilas sa 2027 FIBA World Cup. Hindi lamang ito isang pagkakataon para sa ating kupunan na ipakita ang galing natin sa basketball, kundi isang hakbang din para sa ating bansa upang makapasok sa 2028 Los Angeles Olympics. Kung si Kai Sotto ay maging isang NBA player bago ang FIBA World Cup, tiyak na magdadala siya ng mas maraming experience, skill set at leadership sa ating national team. Samantalang si Jordan Clarkson naman ay patuloy na magiging mentor sa ating mga batang manlalaro at isang malaking offensive weapon para sa ating kupunan. Sa ngayon, ang pinaka-importanting bagay ay ang patuloy na pagsuporta sa ating mga manlalaro. Kailangang ipakita natin sa kanila na nasa likod nila tayo sa kanilang paglalakbay patungo sa tagumpay. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang 2027 FIBA World Cup ay maaring maging simula sa isang bagong era para sa Philippine basketball.